Nagtungo ba ho kayo mismo doon sa mga site nito? Ano ba kinukuha nila? Well, ang kinukuha ho nila is yung unang-una ho, ang kinukuha lang nila is yung iris scan at saka ho yung birthday ang kinukuha ho nila. Tapos pag nailatag na yung halimbawa nakuha na tapos bibigyan na kayo ng account do sa application ho nila. Sa application nila kinukuha na ho yung pangalan at saka yung cellphone number. So these are personal data po na ito yung basihan ng notice to explain ho nung National Privacy Commission for possible violations nung kanilang privacy laws ho natin. Sige, ganito ha, latag natin mas maintindihan ha, lalo na po ng mga hindi po maalam dito po sa teknolohiyang ito. Okay, pupunta ka ron, kukunan ka ng iris scan, kumbaga kukunan ng informasyon yung iyong mata, pagkatapos nun, kukunin lamang yung birthday mo. Pagkatapos noon, bibigyan ka nila ng application. Kumbaga, obligado ka na mag-load ng application ng kanilang kumpanya doon sa smartphone mo at doon ka na mag-fill up ng ilang detalye kung sino ka. Tama ho. At okay, sige. Bibigay. Doon din nagkakaroon ng parang bayaran ng cryptocurrency. Okay, opo. Doon sa application na yun, babayaran ka ng cryptocurrency. Yung cryptocurrency na yan, ano ba yan? Paano ba ma-encash yan? Well, several ways kasi pwede rin ho siya, parang may market ho siya parang yung stock market ho natin. Doon sa hindi ho maalam paano yung paano mag-exchange ng cryptocurrency na yun, depende sa value ng cryptocurrency na yun at the current moment. Yung iba naman ang ginagawa, yung mga mapanamantala, parang kung halimbawa ang value ng cryptocurrency sabihin na natin 10 piso kada isang value ng cryptocurrency. Ikaw hindi mo alam paano mag-exchange yung ibang mga tao, bibili niyo 10 piso mo ng 5 piso cash. Okay, sige. Transfer wala sa kanya. Okay, sige po. So itong cryptocurrency na ito ay makukuha mo doon na sa iyong telepono at bahala ka na magpatulong kanino man para ma-convert sa Philippine peso yan. Klaro?